Naramdaman mo na ba na parang nakatunganga ka lang, pinapanood ang buhay na lumilipas habang nagpupumilit kang kumilos? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang sinaunang karunungan ang susi para makawala ka sa pagkakatali at mailabas ang buong potensyal mo? Ngayon, sabay-sabay nating sisirin ang 12 makapangyarihang aral ng Stoic na magpapasiklab sa iyo at magtutulak sa iyo para kumilos. Hindi ito basta mga luma at maalikabok na ideya mula sa nakaraan. Ito ay mga praktikal na kasangkapan na magagamit mo ngayon mismo para mapigilan ang pagpapaliban, palakasin ang iyong katatagan at maabot ang mga pangarap mo. Pero bago tayo tuluyang sumisid, hayaan mong tanungin kita. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na parang pinaparalisa ka ng pag-aalinlangan? Madalas mo bang ipinagpapaliban ang mga mahahalagang gawain? Frustrated ka ba sa kung gaano kabagal ang pag-usad mo sa buhay? Kung sumagot ka ng oo sa alinman sa mga tanong na ito, tiyak na nasa tamang lugar ka. Alam ko ang pakiramdam na, yan, naging ganun din ako. At alam ko kung gaano kasakit sa kalooban ang pakiramdam na parang hindi mo naabot ang kung anong kaya mong maging. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga sikreto na magpapabago sa iyo. Isang simpleng pagbabago, pangisip na agad magpapalakas ng iyong pagiging produktibo. Isang kabalintunaang teknik na magpapalabas sa iyo mula sa takot at magtutulak sa iyo para kumilos ng buong tapang. Ang sinaunang kasanayan na magpapalit sa bawat pagkabigo mo upang maging pinakamalaking guro mo. At kung mananatili ka hanggang sa huli, may ibabahagi akong bonus tip na maaaring maging ang mismong susi na matagal mo nang hinahanap. Pero bago ang lahat, kung handa ka nang baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng karunungan ng Stoic, pindutin mo na yung subscribe button at ang notification bell para updated ka. Tara na, simulan na natin. Aralin 1, mag-focus sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Ang una nating aral sa Stoic ay nagmula sa dakilang pilosopo na si Epictetus. Sabi niya, ang pinakapangunahing gawain sa buhay ay ito lang. Ang matukoy at paghiwalayin ang mga bagay-bagay para masabi ko sa sarili ko kung alin ang mga bagay na nasa labas ng aking kontrol at alin ang mga bagay na nasa aking kontrol na may kinalaman sa aking mga pagpipilian. Gaano kadalas nating sinasayang ang ating lakas at oras sa pag-aalala sa mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin? Ang panahon ba? Ang sinasabi ng ibang tao? Mga pangyayari sa mundo? Lahat yan ay wala sa ating kapangyarihan. Sa halip, itinuturo sa atin ng Stoicism na ipokus ang ating atensyon sa kung ano ang kaya nating impluensyahan, ang ating mga iniisip, kilos at reaksyon. Bakit ba ito napakahalaga? Dahil kapag tumigil ka na sa pag-aaksaya ng mental na enerhiya sa mga bagay na hindi mo naman mababago, nagiging malaya ang napakalaking bahagi ng iyong isip para kumilos sa mga bagay na tunay na mahalaga. Para ma-apply mo agad dito, kumuha ka ng papel at isulat ang 3 bagay na kasalukuyan mong pinag-aalala. Para sa bawat isa, tanungin mo ang sarili mo, nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, sanayin mo ang sarili na bitawan na lang ito. Kung oo naman, ano ang isang maliit na aksyon na kaya mong gawin ngayon mismo para masolusyonan yan? Sa pamamagitan ng pag-focus sa kung ano ang kontrolado mo, mas makakaramdam ka ng kapangyarihan at pagganyak na kumilos. Para ka lang naglilinis ng salamin ng sasakyan mo, bigla, ang daan na dapat mong tahakin ay magiging mas malinaw. Ngayon, baka iniisip mo, ayos yan, pero paano kung alam ko na ang gagawin, pero nag-aatubili pa rin ako? Yan mismo ang tutugunan ng susunod nating aral. Aralin pangalawa, yakapin ang hindi komportable. Naunawaan ng mga sinaunang Stoic ang isang pangunahing katotohanan tungkol sa ating pagkatao. Ang paglago at ang pagiging komportable ay bihirang magkasama. Gaya ng payo ni Seneca, maglaan ng ilang araw kung saan dapat kang makontento sa pinakapayak at pinakamurang pagkain na may magaspang at simpleng damit na sinasabi sa iyong sarili, ito ba ang kondisyon na kinatatakutan ko? Sa madaling salita, nagsasanay ang mga Stoic ng voluntaryong pagharap sa hirap para palakasin ang kanilang katatagan at malampasan ang kanilang mga takot. Alam nila na sa pagharap sa pagiging hindi komportable, mapapalawak nila ang kanilang mga comfort zones at makakakilos ng mas matapang sa buhay. Ang iyong hakbang sa pagkilos, tukuyin ang isang hindi komportableng gawain na matagal mo nang iniiwasan. Ngayon, mangako ka na haharapin mo yan ng diretsyo, gaano man kaliit ang progreso. Tandaan,
Ang pagiging hindi komportable ay ang kapalit ng iyong mga pangarap. Pero paano kung nag-aalala ka tungkol sa lahat ng pwedeng magkamali? May nakakagulat na solusyon ang susunod nating aral sa Stoic. Aralin 3. Sanayin ang negatibong biswalisasyon. Ginamit ng mga Stoic ang isang teknik na tinatawag na premeditatio malorum o ang pag-iisip sa mga posibleng kasamaan. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga worst-case scenarios, inihanda nila ang kanilang sarili sa pag-iisip at emosyonal para sa mga hamon. Sumulat pa nga si Marcus Aurelius. Simulan ang bawat araw sa pagsasabi sa iyong sarili. Ngayon ay makakatagpo ako ng panghihimasok, kawalang utang na loob, kawalang galang, kawalan ng katapatan, masamang kalooban, at pagiging makasarili. Maaaring tunog pesimista ito, pero sa totoo lang, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para kumilos. Kapag naisip mo na ang pinakamasama, mas marirealize mo na kaya mo pala itong harapin. Ito ang magpapalaya sa iyo mula sa pagkaparalisa ng takot at kawalan ng katiyakan. Subukan mo to. Bago ka gumawa ng malaking proyekto o humarap sa isang hamon, maglaan ng 5 minuto para isipin ang mga posibleng balakid. Pagkatapos, planuhin kung paano mo malalampasan ang bawat isa. Mas makakaramdam ka ng kumpiyansa at handa kang kumilos. Ngayong nalampasan na natin ang mga mental na balakid, tuklasin naman natin kung paano ka makakabuo ng hindi mapigilang momentum. Aralin 4. Gumawa ng consistent na maliit na aksyon. Si Zeno ng Citium, ang nagtatag ng Stoicism, ay nagsabi, ang kapakanan ay natutukoy sa maliliit na hakbang, ngunit hindi talaga ito maliit na bagay. Naunawaan ng mga Stoic ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy paunti-unting pag-unlad, madaling ma-overwhelm ng malalaking layunin. Pero ang sikreto ng tagumpay ay ang paghati-hati ng mga ito sa maliliit at madaling gawing aksyon. Ang bawat maliit na hakbang pasulong ay nagdaragdag ng momentum at kumpiyansa. Ang iyong aksyon ngayon, pumili ng isang layunin na matagal mo nang ipinagpapaliban. Hatiin mo yan sa pinakamaliit na posibleng aksyon. Pangako mo sa sarili mo na gagawa ka ng isang maliit na hakbang araw-araw sa loob ng 1 linggo. Panoorin mo kung gaano kabilis magdagdag-dagdag ang mga maliliit na aksyon na ito. Pero paano ka mananatiling consistent kapag nawawala ang motibasyon? Ang susunod nating aral sa Stoic ang may sagot. Aralin 5. Linangin ang disiplina sa sarili. Nagturo si Epictetus. Walang malaya na hindi master ng kanyang sarili. Ang disiplina sa sarili ang pinakapundasyon ng pilosopiyang Stoic, at ito rin ang susi para makagawa ng tuloy-tuloy na aksyon. Naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagkontrol sa ating mga impulses at pananatiling tapat sa ating mga prinsipyo, kahit na mahirap. Para buuin ang iyong muscle ng disiplina sa sarili, tukuyin ang isang ugali na gusto mong buuin. Magsimula ka lang sa 5 minuto sa isang araw, araw-araw, walang palusot. Unti-unti mong dagdagan ang oras habang nagiging madali na ito. Tandaan, ang disiplina ay parang kalamnan. Mas ginagamit mo ito, mas lumalakas ito. Pero ano ang mangyayari kapag nahaharap ka sa mga pagkabigo at pagkakamali? Ang susunod nating aral sa Stoic ay ganap na magbabago ng iyong pananaw. Aralin 6. Yakapin ang pagkabigo bilang guro. Ang hadlang sa pagkilos ay nagpapalakas ng pagkilos. Ang nakaharang ay nagiging daan, sabi ni Marcus Aurelius. Tinitingnan ng mga Stoic ang mga balakid hindi bilang mga hadlang, kundi bilang mga oportunidad para sa paglago. Ang pagbabagong ito ng pag-iisip ay napakahalaga para sa paggawa ng matapang na aksyon. Kapag tiningnan mo ang mga pagkabigo bilang mga aral sa halip na pagkatalo, magiging hindi ka mapipigilan. Ang iyong aksyon ngayon, pag-isipan ang isang kamakailang pagkabigo. Isulat ang 3 aral na natutunan mo mula rito at kung paano mo ito magagamit sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagtingin sa pagkabigo bilang feedback, mas magiging handa kang kumuha ng panganib at itulak ang iyong sarili. Ngayon, baka nagtataka ka, paano ako mananatiling motivated sa mahabang panahon? Ang susunod nating prinsipyo ng Stoic ay nagbibigay ng isang makapangyarihang sagot. Aralin 7. Mamuhay ng may pagkaapurahan. Pinapaalala sa atin ni Seneca.
Nabubuhay ka na parang nakatakdang mabuhay magpakailanman. Walang pag-iisip tungkol sa iyong kahinaan ang pumapasok sa iyong ulo. Gaano kahuli na simulan ang tunay na mabuhay kapag malapit nang matapos ang buhay? Isinagawa ng mga Stoic ang memento mori o ang pag-alala na tayo ay mortal bilang paraan upang magbigay inspirasyon sa pagkilos at pagpapahalaga sa buhay. Hindi ito masama o nakakatakot. Ito ay isang panawagan para mamuhay ng buo at kumilos ngayon. Subukan mo to. Isulat ang iyong sariling epitaph. Ano ang gusto mong maalala pagdating ng panahon? Gamitin mo ito bilang motibasyon para kumilos tungo sa iyong pinakamahalagang layunin. Hayaan ang pagkaapurahan ng buhay na magbigay inspirasyon sa iyo upang sulitin ang bawat araw. Pero paano kung nakakaramdam ka ng pagkadismaya dahil sa mga bagay na wala ka? Ang susunod nating aral ay nag-aalok ng isang malakas na pagbabago sa pananaw. Aralin 8. Sanayin ang pasasalamat. Matalino ang tao na hindi nagdadalamhati sa mga bagay na wala siya, kundi nagagalak sa mga bagay na mayroon siya, sabi ni Epictetus. Pinabago ng pasasalamat ang ating pag-focus mula sa kung ano ang wala tayo patungo sa kung ano ang mayroon tayo. Ito ang magbibigay motibasyon sa atin na sulitin ang ating kasalukuyang kalagayan. Kapag pinahahalagahan natin ang mayroon tayo, mas malamang na kumilos tayo upang panatilihin at itayo ito. Ang iyong aksyon ngayon, magsimula ka ng isang gratitude journal. Araw-araw, isulat mo ang 3 bagay na pinasasalamatan mo. Ang kasanayang ito ay makakapagpataas ng iyong kalooban at motibasyon para kumilos. Magugulat ka kung paano ang simpleng ugali na ito ay makakapagpabago ng iyong pananaw at enerhiya. Ngayon, tuklasin naman natin kung paano palalakasin ang iyong paglago at paggawa ng aksyon sa susunod nating aral sa Stoic. Aralin 9. Patuloy na maghanap ng karunungan. Kung nais mong bumuti, maging kontento na isipin na ikaw ay mangmang at bobo, payo ni Epictetus. Naniniwala ang mga Stoic sa habambuhay na pagkatuto at hindi natatakot na aminin kung ano ang hindi nila alam. Ang pagpapakumbaba at pagiging mausisa na ito ay mahalaga para sa personal na paglago at paggawa ng epektibong aksyon. Kapag palagi kang natututo, palagi kang bumubuti. Narito kung ano ang gagawin. Pumili ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan gusto mong bumuti. Maghanap ng libro, kurso, o mentor para tulungan kang lumago sa lugar na ito. Mangako ka na matututo ng bagong bagay araw-araw. Tandaan, mas marami kang alam, mas kumpiyansa kang makakakilos. Pero sa lahat ng pag-focus na ito, sa pagkilos, paano tayo mananatiling present at maiiwasan ang burnout? May sagot ang susunod nating prinsipyo ng Stoic. Aralin 10. Sanayin ang pagiging maalalahanin. Sumulat si Marcus Aurelius. May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realize this, and you will find strength. Tinutulungan tayo ng mindfulness na manatiling present at nakatuon, na napakahalaga para sa paggawa ng sinasadyang aksyon. Sa pamamagitan ng paglinang ng kamalayan sa ating mga iniisip at kapaligiran, makakagawa tayo ng mas mahusay na desisyon at makakakilos ng mas may layunin. Subukan mo itong simpleng ehersisyo ng mindfulness. Magtakda ka ng paalala 3 beses sa isang araw para huminto at huminga ng malalim ng 3 beses. Pansinin mo ang iyong paligid at ang kasalukuyan mong pakiramdam. Ang simpleng kasanayang ito ay makakapagpataas ng iyong kamalayan at focus na humahantong sa mas epektibong pagkilos. Ngayon, tuklasin naman natin ang mga gabay na prinsipyo na maaaring magbigay direksyon sa lahat ng iyong gagawing aksyon. Aralin 11. Linangin ang kabutihan. Naniniwala ang mga Stoic na ang pamumuhay ng may kabutihan, na may karunungan, katarungan, tapang, at pagpipigil sa sarili, ang landas tungo sa isang mabuting buhay. Sabi ni Seneca, kung hindi alam ng isang tao kung saang daungan siya naglalayag, walang paborableng hangin. Sa pamamagitan ng pag-ayon ng iyong mga aksyon sa iyong mga pagpapahalaga, mas makakaramdam ka ng kasiyahan at motibasyon na gumawa ng makabuluhang aksyon. Ang iyong aksyon ngayon, tukuyin ang isang kabutihan na gusto mong palakasin. Hanapin ang mga pagkakataon para isabuhay ang kabutihang ito ngayon, gaano man kaliit.
Hayaan mong gabayan ng iyong mga pagpapahalaga ang iyong mga aksyon at makakahanap ka ng mas malalim na kahulugan ng layunin at motibasyon. Para sa ating huling aral, tuklasin natin ang pinakahuling susi sa paggawa ng malaking aksyon sa iyong buhay. Aralin 12, panagutan ang iyong buhay. Nagturo si Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka magre-react dito ang mahalaga. Ang prinsipyong ito ang nagbibigay kapangyarihan sa atin na kontrolin ang ating buhay at mga aksyon, anuman ang panlabas na kalagayan. Kapag buo mong pinanagutan ang iyong buhay, hihinto ka sa paggawa ng mga dahilan at magsisimula kang kumilos. Narito kung paano ito ilalapat ngayon. Sa susunod na haharap ka sa isang hamon, huminto ka muna bago mag-react. Tanungin mo ang sarili mo, paano ako makakatugon sa paraan na umaayon sa aking mga pagpapahalaga at layunin? Pagkatapos, kumilos ka batay sa iyong sagot. Tandaan, palagi mong may kapangyarihan na piliin ang iyong tugon. Ayan na. Ang 12 makapangyarihang aral ng Stoic upang pasiklabin ang pagkilos sa iyong buhay. Tandaan, ang kaalaman ng walang aksyon ay pilosopiya lamang. Sa paglalapat ng mga prinsipyong ito, nagaganap ang tunay na pagbabago. Ngayon para sa bonus tip na ipinangako ko. Magsimula ka ng isang pang-araw-araw na Stoic journal. Maglaan ka ng 5 minuto bawat umaga para itakda ang iyong mga intensyon at 5 minuto bawat gabi para pag-isipan ang iyong araw. Ang simpleng kasanayang ito ay makakapagpataas ng malaki sa iyong kamalayan sa sarili at magtutulak sa iyo para kumilos. Gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga aral na ito ang pinakasumagi sa iyong puso? Anong aksyon ang gagawin mo ngayon? Ibahagi mo sa mga komento sa ibaba at suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito ng paglago at pagpapabuti sa sarili. Kung nakakita ka ng halaga sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. At para sa mas maraming karunungan ng Stoic upang baguhin ang iyong buhay, tingnan mo ang iba ko pang video tungkol sa praktikal na pilosopiya. Tandaan, gaya ng sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya, isabuhay mo ito. Ngayon, lumabas ka at kumilos.